Bandang alas 11 kagabi, September 16, naglandfall sa bayan ng Palanan, Isabela ang bagyong Hener. Dahil dito, nagdulot ito ng kaliwat ng pagguho sa probinsya ng Apayao. Isinara sa trapiko ang Claveria, Calanasan, Cabugao Road dahil sa pagguho ng lupa. Sa bayan ng Tineg sa probinsya ng Abra, nag-overflow ang Madagnak at Payao River. Dahil dito, hindi makadaan ang mga sasakyan papunta sa mga barangay ng Upper Tineg. Sa video na ito, kita ang malakas na agos ng tubig mula sa kabundukan. Sa taya ng pamahalang bayan na sa higit 1,300 na pamilya o halos 5,000 katao ang apektado ng pag-uulan sa bayan. Wala pang magawa sa ngayon ng mga otoridad kundi antayin humupa ang level ng ilog. Sa bayan naman ng Bulinay Abra, isolated ang 5 barangay. Ito'y sa pagtaas ng level ng tubig sa Ikmin River. Binabantayan naman ang level ng tubig ng Tinag Pang-ot at Pang-ot Lagayan River sa bayan ng Lagayan. Ito'y sa pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog sa pagulang dala ng bagyong Hener. Sa probinsya naman ng Mountain Province, humambalang ang putik sa Tiktik section ng Baguio Bontoc Road, pati na rin sa Fania section ng Mountain Province Nueva Vizcaya Road. Dahil dito, 1-lane passable ang mga nasabing kalsada. Sa bayan naman ng Besao, 1-lane passable din ang toong section ng Sagada, Besao, Quirino, Ilocos Sur Road dahil sa pagguho ng lupa. Below normal pa naman sa ngayon ang level ng tubig ng Chico River sa bayan ng Bontoc. Sa probinsya naman ng Ifugao, pansamantalang isinara sa trapiko ang Kiangan Tinok-Bugyas National Road sa bayan ng Tinok dahil din sa pagguho. Pero makalipas ang ilang oras ay nabuksan din ito sa trapiko. Sa Baguio City naman, buong araw na makulimlim ang papawirin pero pagsapit ng hapon, naramdaman ang katamtaman hanggang malalakas na buhos ng ulan. Matapos ang halos buong araw na pagbaybay ng bagyong Hener sa Northern Luzon, kaninang alas 2 ng hapon, huling namataan ng bagyo na nasa West Philippine Sea na. Ayon sa Pag-asa, kahit papalabas na ang bagyo, hindi pa rin dapat magpakampante ang publiko. Ito'y dahil sa pagpasok ng bagyong may international name na Pulasan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito namang papasok ay lalapit sa ating Philippine Area of Responsibility o kaya papasok kasi ang forecast naman hindi naman maglalandfall ito, but lalapit siya o kaya papasok sa ating PAR. So that means palalakasin niya itong ating habagat na naman Asahan din ang pagulang dala ng extension o buntot ng bagyong Hener, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon na siyang magpapaulan pa hanggang bukas. Baka umabot pa ito ng weekend na yun yung trap niya. Kasi habang nandun na naman sa katubigan o kaya nasa West Philippine Sea, siya ay magigain ulit ng strength. At ito yung kanyang, ang tatama na naman sa atin yung kanyang trap o kaya yung buntot niya. Sa pag-alis ng bagyo sa bansa, ibinaba na rin ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang mga lugar. Inaalam pa ng Office of Civil Defense ang iniwang pinsala ng bagyo sa Cordillera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.